Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Ang mock draft na lumabas, sino nga ba ang mapupunta sa inyong paboritong kupunan? Coach Tim Cone nagpaliwanag kung bakit niya kinuha si Norbert Torres sa unrestricted free agency nitong mga nakalipas na araw. Maraming nagulat sa free agent signings ng Barangay Ginebra kung saan dinampot nila ang former Meralco bigman na si Norbert Torres. Inilagay nga ito ng Meralco Bold sa unrestricted free agency dahil ready na silang mag-move on without Norbert sa kanilang kupunan next season. Saktong-sakto nga yan na naghahanap ang Barangay Ginebra ng dagdag reinforcement sa kanilang frontcourt position, kaya hindi na nga sila nagdalawang isip na kuhanin si Norbert Torres. Hati yung opinion dyan ng mga Barangay Ginebra fans. May ilan na masaya na gumalaw na sa wakas ang Barangay Ginebra, pero may ilan na hindi satisfy na si Norbert Torres ang kanilang kinuha. Kaya naman, nagpaliwanag si Coach Tim sa kanyang naging latest interview na kaya raw nila pinapirma si Norbert Torres ay para maging backup ni Japet para makapaglaro ito ng more efficient minutes, especially down the stretch. Ayon nga dyan mga chong, ay mukhang pinaghahandaan na ni Coach Tim yung nalalapit na pagre-retiro ni Japet Aguilar. Dahil kung mapapansin nyo nitong mga nakalipas na conference ay hindi na kinakaya ni Japet at mas mabilis na itong napapagod. At si Norbert Torres nga yung nakikita ni Coach Tim sa magpapagaan ng trabaho ni Japet. Dagdag pa nga nitong si Coach Tim ay yung versatility nga raw ni Norbert Torres ang kanyang pinaka nagustuhan. Pwede daw nitong makasabay si Japet para mas lumaki yung kanilang frontcourt position kapag kinakailangan. Kung ako ang tatanungin mga chong, ay naniniwala ko na magagawa ng maayos nitong si Norbert Torres yung trabahong ibibigay sa kanya ni Coach Tim Cone, which is magpagaan ng trabaho ni Japet sa loob ng painted area. Pasadaan naman natin ng mabilis lang ang mock draft na lumabas. Sino nga ba ang mapupunta sa inyong paboritong kupunan? Ngayong araw, September 7, ay ang PBA Rookie Draft. Yan nga yung inaabangan ng mga fans kung sino ang mapupunta sa kanilang paboritong kupunan. Hindi na natin patatagalin yung possible na magiging first overall pick ng Terra Firma Jeep ay walang iba kundi itong si Juan Gomez Del Llano. Siya yung masasabi nating magiging first overall pick dahil yan sa kanyang refined skill set at napakadami na rin itong experience overseas. Mahirap tanggihan yung kayang gawin nitong si Juan Gomez Del Llano, kaya walang duda na ito ang magiging first overall pick ngayong taon. Para naman sa second overall pick ng Converge Fiberxers galing sa Phoenix ay itong si Jason Brickman. Gaya ni Juan Gomez Del Llano, napakarami na rin na experience na itong si Jason Brickman from US, NCAA, Russia, Germany at iba't iba pang liga. At pasok ito sa pangangailangan ng Converge Fiberxers kung saan nangangailangan sila ng isang solid point guard na po pwedeng ibigay nitong si Jason Brickman. At ang magiging third overall pick ng Blackwater Bossing ay ang nag-iisang legit big man ngayong draft na si Gio Chu. Aminin na natin mga chong, ang Blackwater Bossing ay isa sa mga farm team sa PBA. Kung ang Terra Firma ay sa SMC, ay itong Blackwater ay sa MVP Group, partikular na ang TNT Tropang Giga. Kailangan ng TNT ng dagdag reinforcement sa kanilang frontcourt position dahil sa pagkaka-injured ng kanilang main big man na si Poy Eram. Kaya malamang sa malamang, itong si Gio Chu ang kukunin ng Blackwater para i-trade sa TNT. Para naman sa fourth overall pick ng Northport Batampier ay si Will Gozum. At ang magiging pick overall pick naman ng NLEX Road Warriors ay si Dal Panopio. Isang outstanding guard, batang-bata pa at siguradong pasok ito sa top 5. Para naman sa 6th overall pick ng Magnolia Hotshots ay si Christian Manaytay. Isang stretch big man na kailangan ng Magnolia, especially ngayong wala na si Rafi Ribis at may chance na lumipad overseas si Xavier Lucero.
para sa 7th overall pick ng Meralco Bolts ay si Jake Gaspay. Si Cliff Hodge nga yung hustle player ng Meralco at itong si Jake Gaspay ang magiging successor ni Cliff Hodge dahil isa nga itong hustle, do it all forward na babagay sa Meralco. Para sa 8th overall pick ng Phoenix Fuel Masters ay itong si Chris Kun na isang sharpshooter na makakatulong para sa Phoenix. Para naman sa 9th overall pick ng San Miguel Beermen ay si Yukien Andrada. Para naman sa 10th overall pick ng Rain or Shine ay si Ladis Lepelam. At ang pinakaantay ng lahat, 11th overall pick ng Barangay Ginebra ay malamang ay itong si Kyle Tolentino. Sa pagkakakuha ng Ginebra kay Norbert Torres ay malamang isa ng shooter yung kailangan ni Coach Tim Cone sa kanyang kupunan. At bagay na bagay itong si Kyle Tolentino dahil isa nga itong catch and shoot player at bagay na bagay ito sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Kaya mga chong, ano masasabi nyo sa ating PBA mock draft? Agree ba kayo sa mga players na babagsak sa inyong paboritong koponan? Comment mo lang dyan sa ibaba.